Dito na naman kami sa South Mall ni Pixar. Pero para hindi mag-malling, nandito kami sa loob ng Casa Medica. Ang Casa Medica is multi-specialty clinic. Iba't ibang mga specialista yung nandito. May mga laboratory din. At kaya kami nandito kasi for the past 2 to 3 days, may discomfort si Pixar sa mata niya. So, magko-consult kami sa eye specialist para mapacheck natin yung mata niya. Pero nothing to worry, naninigurado lang tayo. So, sabi ni Pixar, for the past 2 to 3 days, whenever gigising siya, ang dami niyang muta. So, feeling ko, gadget to. Ayan. Yung ka-gadget na naman. So, antayin natin sasabihin ni Doc na bawas-bawasan ng gadget. Pero yon, naninigurado lang tayo. Magpapacheck up na lang din tayo. Baka bigyan siya ng gamot like mga eye drops. Hindi yung mga common eye drops na binibili natin over the counter. So, tingnan natin. Tapos hingi na rin tayo ng certificate. Baka makatulong pagpunta natin ng US. So, baka lang naman. Kasi sa pagkakaalam ko, bago siya pumasok ng school, i-require din siya for eye examination sa state of Illinois. So, may sarili silang gagawing check-up kay Pixar doon. So, iba to. Pero, since magpapa-check up na rin tayo ng mata niya, dahil sa discomfort ng mata niya, hingi na rin tayo ng certificate. Baka lang makatulong. So, ayun. Waiting tayo. Pangalawa tayo sa pila. Wala pa yung doktor eh. Pero, schedule niya na ngayon. So, at least pangalawa tayo sa pila. Hindi tayo masyadong matagal mag-aantay. Ang antayin lang natin si Doc mismo kasi wala pa. Okay. Finish na. So, good naman yung check-up kay Pixar. Parang yung irritation niya, pag hinayaan na lang namin, baka mag-lead to sore eyes. Pero, buti naman wala. So, madadaan lang sa sa eye drops. Bibili tayo ngayon sa pharmacy. May niresetang eye drops para ma-ease yung discomfort. Parang yun lang yung nireseta sa atin. Pero overall, okay naman. Pero of course, kailangan bawasan yung gadget time, di ba? Pixar, gadget time ha. Ayun. Kasi gadget talaga yan eh. I'll put na. Ito ka. Look at eyes ha. Like this. Don't close your eyes ha. Like this. Yung yan. No, don't close your eyes. Okay. Close muna. Other one. No, don't touch. Other one. No, open. How can I put? Yo. Yan. Okay. At night again, do you know how to apply this by yourself? Tuloy-tuloy yung vlog natin. At ito yung pinaka-highlight ng vlog natin for today. Kung dyan sa Taylorville na i-house tour ko na kayo, napakita ko na yung nirerentahan namin bahay. Ako kasi may pagka-sentimental ako no? Lalo na napapalapit na ulit yung pagbalik namin dyan ni Pixar sa Taylorville. So gusto ko lang din i-share yung tirahan namin dito sa Pilipinas. Yan. Para pag na-miss ko, babalikan ko yung vlog na to. Actually, marami na akong mga vlogs before na napapakita ko yung bahay pero hindi pa ako nakapag-house tour talaga, ever. Ngayon lang. Para rin ma-share ko sa inyo at magkaroon kayo ng idea, ito yung tirahan namin ni Natincel for the last 5 years. Yan. Nag-umpisang i-construct yung bahay na to
5 years ago, 2021. Medyo kasagsagan pa ng pandemic. Tapos, ayun, eventually natapos din yung pandemic. Thank God, no? So, gusto ko lang kayong bigyan din ng history. Itong nasa likuran ko, dito kami tumira for 9 years. Yan. Mali. 7 years. Yan. From 2014 to 2021. Yan. Nasa likod ko. And then, eto. Diyan kami nakatira. Tapos, fast forward to 2021, nag-start ang construction nitong bahay na to. Kasi po, yung una, bahay po ito, dito kami, tapos isang malaking bakanting lote lang po ito. So, yung 2021, tinayuan po ng bahay, ito na po yun. Kasi yung buong lote pong ito, pagmamay-ari po ng family ni Teens, yan. So, hinati po yan sa dalawa. Itong loteng to binigay na sa nakabubunsong kapatid ni Teens at ito binigay po sa amin. So 2021 nag-construct po ng bahay. Huwag niyo pong pansinin yung kotse, hindi po sa amin yan, nakipark lang yan. So ayun. Ito ngayon yung bahay namin. Ito yung dati naming tinirahan. So yung may negosyo kami na online food and water station, dito muna kami nag-base yan. Currently dito naka-stay si Richie, ang aming caretaker dito sa bahay habang magi-start tayo ng buhay sa Amerika. Ito yung tirahan namin ni Natincel for the last 5 years bago kami tumulak dyan sa Amerika. So simulan na natin yung tour. Okay, so yung lote nito, itong bahay na to is 237 square meters. And then 237 square meters din tong isa. Pero since ito yung itutour natin, ito yung pinakalote niya. So yung total square meters naman nung bahay, yung floor area niya naman is nasa around 150 to 160 square meters. Yan. So two-story house siya. Meron siyang 3 bedroom sa taas at 1 bedroom sa baba. And of course, umpisahan natin sa baba. Okay. So ang bubungad sa atin is malaking garahe, no? Kasya dito ang 4 na kotse. So ito yung lawak niya. Again, malaki kasi yung lote, no? So yung floor area lang ng bahay, hindi namin sinagad. Mas malaki kasi yung ng garahe. Makikita nyo naman. So ikutin muna natin yung garahe. At sulyap muna. May lagusan kami dito sa kabilang bahay. Dito yung place kung saan dati yung kitchen ng negosyo namin. So simulan natin dito. So pinaroof namin to dahil pag maaraw at ulan, at least hindi mababasa before open yan. And lakarin natin to. So yung garahe natin, naka-tiles lahat yan para mabilis, madaling maglakad, no? Hindi lupa-lupa. Kasi ito, napakita ko na sa before yung vlog. Mga alagang pusa ni Richie. Before tayo umalis, wala pa yung mga yan. Tapos may nag-comment pala before, sabi nila, lagyan natin ng sapin dito para hindi sila nahihirapan. Ginawa na po namin yun. Ang problema, yung paglagay namin ng sapin, tinatanggal nila, nilalaro nila. So ilang beses namin ginawa, pinaglalaruan lang nila, minsan nasushoot sa tubig nila, kaya tinanggal na lang namin. Siguro, mas komportable sila ng ganyan na nasanay na yan. No? Anyway, tuloy natin yung vlog natin. So ito yung likuran. May mga maps tayo dyan. Tapos ito yung water container natin kasi dito po sa Las Piñas napakahirap ng tubig. Madalas laging nawawalan ng tubig. Yan. Pag nawawalan ng tubig, isasaksak lang namin to, di kuryente. May pressure siya para masupplyan kami ng tubig sa loob. So, ang water service kasi dito, mag-a-announce sila na walang tubig, pero hindi nasusunod yung oras, hindi nasusunod yung duration ng sinasabi nilang plano nilang mawalan ng tubig. Kaya ang hirap ng
hindi ka prepared, no? Kaya meron kaming water tank dito para just in case yung inconsistencies ng water service mangyari, may reserba kami. So, eto, tuloy natin. Dito, may maliit na storage. Yan. Kung ano-ano yung mga nandyan, yung mga vacuum cleaner, kung ano, hindi ko nahingi kay Richie yung susi, nakalaki. Pero ano lang yan, space yan. Nandyan lahat yung mga panlinis ng bahay. Yan. So meron kaming improvised sampayan, pina-welding. Pag magsasampay ng damit or yung mga basahan, carpet, dyan namin sinasampay. Yan. So tuloy lang natin. Paikot lang to. So babalik tayo dito sa base. Yung saan tayo nanggaling. Ito yung pinakagarahe natin. Yan. Okay, so ready na tayo pumasok ng bahay. Magpasok natin ng bahay, yan. So may idea na kayo kung anong itsura kasi nakikita nyo naman yung mga vlogs ko. Madalas tayo dito tumatambay. Buksan ko na rin yung ilaw kasi pasado alas 5 na rin. At dumidilim na, yan. So, ito yung living area. Yun yung dining area, doon yung kitchen. Pero, umpisahan natin dito sa first bedroom sa baba. Yan. So ngayon, dito ako natutulog ngayon. Hindi na ako natutulog sa taas. Total, ako lang naman yung nandito. Gawa ng si Pixar. Minamaximize niya yung time niya sa lolo't lola niya. Sa side ko at sa side ni Tin. So, most of the time ako lang mag-isa rito. So ito yung kama ko, nilalatag ko na lang whenever matutulog ako. Pero itong room na to kasi is parang ginawa naming movie room. Yan. May TV dito. Tapos may lazy boy. Tapos sofa. Pag manonood kami ng movie or ako, nanonood ako ng mga vlogs, dito ang pwesto ko. Yan. Ito dinisplay ko talaga kasi ito ang aking hinayakap gabi-gabi. Simula sanggol ako, binili to ng nanay ko. So special mention si Cheetah. Ang pangalan nito is si Cheetah. Yan ang aking manika nung bata ko hanggang sa pagtanda. Alam ni Teens yan. So, okay. Ito yung movie room natin. Yan. Tapos, may sarili siyang toilet and bath. Yan. So, dito na rin tayo naliligo. Yan, pag umainin nyo na yung mga towels natin. Dito yung shower area natin. Toilet. And then, sa loob yung cabinets. Dinesign talaga namin yung cabinet sa loob ng banyo dito sa baba para maluwag yung space dito sa kwarto. Yan. Okay. Ito. Minsan, pag tinamad akong i-operate yung tubig sa labas at biglang nawalan ng tubig, may reserba tayong timba. Yan. May laman na tubig yan. Kasi, di ba, naliligo ka, puno ka ng sabon, biglang nawalan ng tubig. Kailangan ko pang lumabas para isaksak yung water tank at paganahin yung water. Ganun kasi naging design ng water tank namin eh. Hindi namin naisip na gawing automatic. Pero ganun na yung nangyari. So, ginawa ko, nagreserba kami ng malaking timba, may tubig, para just in case mangyaring sa kalagitnaan ng ligo mo, mawala ng tubig. Meron tayong timba at nakasabit lang yung tabo, yun. Diba? Para hindi mabitin yung ligo mo. Okay. So, eto, napakita ko na yung movie room natin. Yan. So, may AC din tayo para masarap yung panunood. Ayan. So, madalas dito ako nanonood ng vlogs ko. Tapos, ang biro pa sa akin ni Teens, parang ito na yung man cave ko kasi whenever gumagawa ako ng oras sa sarili ko, dito lang ako tumatambay. Nanonood ako ng mga vlogs ng iba't ibang vloggers sa Canada, sa US, yan. Bago tayo nagsimula rin mag-vlog sa US. Okay, so tuloy natin ang ating tour dito sa bahay. So, again, ito yung living area natin. Yan, inayos ko yan para makita nyo.
So, ito yung mga luggages natin papuntang Amerika. Halos nakukumpleto ko na. So, unti-unti na nating inaayos yan. Tapos ito, may TV tayo dito sa living area. Tapos meron din tayong digital photo frame. Yan kami, oh. Si Pixar, si Teens. Lagi lang yan naka-display dyan. Paiba-iba yan. Tapos, ito kung ano-anong mga design natin na pinatong dyan. Yan. Okay, tapos dito naman, pwede ka rin lumabas dito pero nilock na namin. So ang naging labas at pasok na namin dito. Pero pwede rin dito, lalo na pag may ipapasok kang malaking furnitures, pwede rin dito. Pero okay din dito. Ito kasing pintuan na to, design to para rin sa mga malalaking furnitures. So katulad nito, nabubuksan to eh. Ayan, bababa mo lang to, aangat mo lang to. Mas angat, tapos yan. Nabibend siya, yan. So, mas malaki yung space. Tapos pwede mo ulit isara. Yan, ilock natin ha. Baka makalimutan natin eh. Yan, tapos ang kagandahan dito, pag sinara mo yan, may kumatok, pwede mo munang silipin yung kakatok dito. Yan, nabubuksan to. May mini door para sa window. So, masisilip mo kung sino yung kumakatok. Ayan. So, buksan ko muna ulit ha. Para masarap yung pasok ng hangin. Okay, so ito na yung kabuuan ng living room natin. Living area, I mean. Ayan. Madalas din tayong tumatambay dyan, lalo na pag may bisita. Si Teens, pag may bisita, dito siya nag-entertain. Dito rin nagvi-video kay yan. So, dito naman tayo sa dining area. Yan. Ito, si Teens ang nakaisip nito. Binili niya to sa Shopee or Lazada. Kaso lang may pundi na yata yung isa yan. Overtime na pundi na tong isa. Pero yan yung ilaw niya talaga. Yan. For the dining area. Tapos si Teens din yung nakaisip nito, yung malaking salamin na to. Kasi para yung illusion niya, akala mo napakalaki ng bahay. So, akala mo dyan yan, tapos tagos dahil sa salamin. Akala mo hanggang dun pa. So, maganda yung illusion niya. Yan. Ito naman, ako nakaisip nito, ganito yung orasan namin sa bahay. Ito yung karaniwang orasan sa mga gym. Yan. Kung mapapansin nyo. So, dahil mahilig kami mag-workout, nasanay na kami pag tumitingin ng oras, digital. Yan. So, yan yung pina-install natin. So, proceed tayo sa kusina. Ito nga eh, sinabit ko dito. Tingnan mo ang certificate ni Teens, pinagyayabang natin. Dahil yung nandito kami sa Pilipinas, isa rin sa masugid si Teensel mag-gym. Parang most active member yan sa Anytime Fitness dito sa South Mall. Nanalo siya. Yan. Tapos, dito na tayo sa kusina. Siya nga pala, yung mga makikita nyo halos empty na kasi nga, di ba? Long term na tayo sa US, medyo nag-declutter na tayo ng mga gamit. Yan. So, ito, sara nga natin. Yan, para naman maganda. Okay, balik tayo. So, dito yung ref. Ito, pantry area namin. Dito namin nilalagay yung food. Yan. Tapos, napansin nyo may alak. Hindi namin ginagalaw to kasi regalo sa amin to. Dahil naka-design to, nakapangalan yung ano namin, papakita ko. Yan, tingnan mo. Red label. It's for Jet and Teensel. Yan. 9/20/2014. Yan po yung araw ng kasal namin. Yan. September 20, 2014. So, hindi talaga namin ginagalaw tong alak na to. At, dinamay na natin, of course, si Pixar. Ito. Nakapangalan din to kay Pixar naman. Yan. Specially bottled for Pixar Tan. Yan, o di ba?
Ibibigay natin to kay Pixar pag ready na siyang uminom, pag nasa tamang edad na siya. So, matagal-tagal pa. So, for now, nakatago lang yan muna dito. So, hayaan muna natin dyan. Liligpit ko na lang mamaya. So, yung kitchen, ito siya. Meron tayong exhaust. Dito kasi, ang kitchen before is yung electronic lang. Hindi kami naglagay ng gas stove na LPG powered. Electronic ano lang. So, dito nagluluto madalas si Teens. Yan. Tapos, ito, steel door kasi to. Ginawa na namin yung, kinuha namin mga magnets. Diyan namin nilagay. Lahat ng pictures namin throughout the years. Yan. So, picture ng family ni Teens, picture namin, picture ng family ko, halo-halo. Yung mga naging celebrations. Yan, nandyan. So, magbigay tayo isang example. No? Ito si Pixar, yung bata pa. Yan. Ano pala, bininyagan pala siya November 8, 2015. Ngayon ko lang naalala na yan pala yung date ng binyag niya. Tapos ito na yung mga ibang pictures namin. Kasama yung mga friends, families, yan. Ito, yung nag-US kami before. Ito yung bagong kasal kami ni Teens. Kasama yung mga pinsan ko sa US. Sa ano to? Sa Las Vegas. Yan. Tapos picture ng family ko. May mga letters pa. Yan, letter namin kay Pixar, yung retreat niya. Si Pixar may letter din sa amin. Yan. Kung ano-ano. Ito nga, oh, to Daddy from Pixar. Bigay ko example, open. Ayan. Diba? Sweet naman si Pixar eh. Happy New Year, Daddy. I love you. Thank you for everything. Yan. So, dinidisplay natin yan dyan. Tapos magnet. Okay. So, ito yung ref namin. Ngayon, dito sa baba, meron tayong tinatawag na powder room. So, for the guest, and also of course sa amin din, no, pag nandito kami sa baba. So, si Teens ang nag-design nito. Ini-sticker niya yan. Bumili lang siya online. Ito dahil throughout the years, nag-i-start ng matuklap. So, Teens, nakikita mo pag uwi mo dito sa Pilipinas, yan. So, ayan, siyang nag-isip ng idea dito sa powder room. Yan. Bidet. Yan ang wala sa US. May bidet bawat toilet dito. So, ayan. And then, oras na para umakyat tayo sa second floor. Pero bago yan, dito namin nilalagay yung susi ng kotse para pagbababa ka, kuha na lang, dire-diretso ka na. Ayan. So, ready na tayo umakyat. Second floor. Ito ang bubungad sa atin. So, dito sa may stairs area, ito si Teens ang nakaisip neto. Binili niya rin online ito. Yan yung ilaw natin. Yan. Tapos dun yung mini altar natin. Yan. So, ito ngayon yung, yan, binuksan ko ng ilaw. Ito ngayon yung hallway natin sa second floor. So, magsimula tayo dito sa room ni Pixar. So, ito, family picture namin. Umattend kami ng kasal niyan sa pinsan ni Teens sa may Intramuros. Yan. Okay. Room. First room dito sa second floor. Pixar's room. Yan. Sobrang empty na. Kasi nga, again, sa US na tayo eh. So, ito si Pixar. Grade 1 yata siya nito or bago mag-grade 1. Yan. So, ito yung room niya. Tapos, naka-AC din. Ito, may onting frame. Never limit your growth. Stepping out of your comfort zone might seem scary, but it will be worth taking the risk. O, diba? Tama. Ibig sabihin yan, be comfortable sa uncomfortable. Tama. So, ito, may mga ibang gamit pa rito si Pixar. At yung iba rin dito, books ni Teens. Yan.
Tapos, mga laruan pa ni Pixar, mga natitira, iiwan na muna natin yan dyan. Nandito pa ibang mga gamit niya. So, maliit lang yung room ni Pixar. Ito. Yan. At, yan. Tapos na tayo sa room ni Pixar. Okay. Last na to. Ito kasi yung room namin ni Teens / Pixar kasi most of the time kasama pa rin namin si Pixar matulog hanggang dumating yung time na may sarili na siyang room. So, pakita natin yan mamaya. Okay, so next, itong unang bubungad sa atin is the hot tub, bathtub area. Yan. So, alam nyo ba, once pa lang or never pa yan, hindi ko maalala, no? Kung nakapaligo na ako dyan. Pero ito ang stress reliever ni Teens. Dyan siya nagsha-shower, nag-hot tub, nag-sea salt bath. Dyan siya. Ito ang madalas niyang tambayan. Yan. Itong room na to. Itong hot tub room na to. Or, di ko alam. Teens, ano ba to? Hot tub, jacuzzi / paki-correct na lang ako, no? Pero, ayan, makikita nyo naman. Okay, next. Ang office ni Teens. Yan. Ito ang office ni Teens. Nandyan pa yung ibang mga gamit niya. Inayos niya na yan bago siya umalis. So, hindi ko napapakailaman yan. Alam niya yung arrangement niyan. Baka magalit pa sa atin. So, ito ang kanyang workstation. Dito niya inaayos yung sa mga business namin before. Dito yung ng mga laptop niya. Bibigyan ko lang ko yung example dito sa isang mesa niya. Nabubuksan kasi to. Yan, nabubuksan siya yan. Yan, may picture pa pala kami. Oh. So, nabubuksan siya. Tapos nandyan din yung mga gamit niya. Even ito, nabubuksan. Tapos may mga drawers. Yan. Okay, so may dalawang rooms pa. Ito, simple lang to. Balcony lang to. Yan. Ang balcony. Natatanaw mo yung basketball court. Yan. Ng village namin. So, pwede kang manood from here. At mag-relax dito. So, ito, pinasadya na ni Teens to. Kasi pag may bisita siya, pwedeng patungan ng gamit. Yan. At hindi niya talaga inopen para may privacy. Usually, pag open yan, kitang-kita ka kasi sa labas. So, ganyan lang siya. Tapos may upuan, tambayan. Pero before kami mag-declutter, marami pang gamit dito. Meron din siyang alagang pagong dyan, naka-display dyan. Tapos may mga tables and chairs din dito. Pero ngayon, empty na. Yan. And then, etong room na to, ito yung ginawa naming maliit na gym. Pero syempre, again, wala nang gamit. Pero gym to before. Yan. May onting barbell, onting dumbbells, may gym na upuan. Tapos, yan, dito kami nag-workout pag hindi kami makapag-workout sa respective gyms namin. Tapos ito, may TV rin. Pero for some reason, nasira na to eh. Kaya display na lang siya. Hindi na siya umaandar. So, display na lang. Tapos may mga cabinets rin. Tapos, bathroom. Etong bathroom na to, never pang nagamit. As in, sobrang virgin pa na itong bathroom to until now. Siguro kung may nagamit man dito, na-try na lang mag-restroom dito at maghugas ng kamay sa sink. Pero yung shower area, sobrang virgin pa niyan. Hindi pa natatry makapag-shower dyan. Kung mapapansin nyo, nakaano pa nga siya, oh. Kaya pa nakasupot, tapos wala kang makikitang residue ng tubig. Sobrang brand new pa niyan. Yan. Even the door, sobrang linaw pa. Walang residue ng tubig. Sobrang brand new pa nito. Hindi talaga nagamit. So, ayan. Tapos, itong room na to originally, dito dapat yung master's bedroom namin. Lalagyan namin ng malaking kortina para blackout. Pero yung time na 2021,
Mahilig kasi si Tin sa mga feng shui. May sinasabi siyang yung direction ng sunlight and yung morning sun. Parang hindi, basta hindi akma, no? Yung kwarto na to para tulugan namin. So, ako kasi hindi ako naniniwala honestly sa mga feng shui, pero si Tins naniniwala siya. Pero para sa akin, wala naman masama kung susundan natin si Tins, no? Wala naman mawawala. So, ang naging kwarto namin, dun sa ipapakita ko next. So, originally dito talaga yung room namin. Yan. So, one last look. Okay. Next. Ang last na papakita ko sa bahay is ang aming masters. Yan ang aming master's bedroom. So, nakaligpit na rin lahat ng kama. So, ganito siya. Dito yung kama namin ni Tins. Ito yung queen size bed namin. At ito yung kay Pixar. Napupull out to. I-shoot mo sa ilalim. Tapos may mga single beds tayo. Yan. So, pag gusto ni Pixar makasama kami matulog sa iisang room, ganyan po ang ginagawa namin. So, ito yung pinakakama. Tapos, ito po yung pinakakwarto natin. Ayan. Tapos, may space dito before. Nandyan nakalagay yung massage chair namin. Yung isa sa big purchase namin, yung bagong kasal kami ni Tins. Yung massage chair. Pero, yon ipinamana na namin yung massage chair sa in-laws namin. Nandun na siya ngayon. So, next, cabinets. Nandito yung cabinets namin ni Tins. Nandyan pa yung ibang mga gamit niya. Kasi sabi niya, pag uuwi siya ng Pilipinas, at least hindi niya na kailangan magdala ng damit. Meron pa siyang stock ng damit dito. So, ito tayo. Next, bathroom. Ito yung bathroom namin. Yan. So, ito yung sink. Toilet. At hindi mawawala ang bidet. Tapos ito, sabitan ng mga towels, damit. And then, ito ang aming shower area. Yan. So, malinis siya. Kasi nagsha-shower ako so far sa baba. Yun yung ginawa kong kwarto. Yan. So, ito ang aming bathroom. Okay. So, ayun. Na-tour ko kayo sa bahay namin dito sa Pilipinas. And na-tour ko rin yung sarili ko kasi babalik-balikan ko to. Lalo na pagbalik natin dyan sa Taylorville. So, off ko na yung aircon. Binuksan ko din yung aircon kasi matagal bago huling nabuksan. Baka masira yung compressor niya. At least nagamit. So, ayun po. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Maipakita yung bahay namin dito sa Pilipinas. At, sandali, dumidilim na. Of course, bago natin tapusin yung vlog natin, dito na lang nga tayo sa labas para maliwanag pa. Bago natin tapusin yung vlog natin, of course, magsha-shoutout ulit tayo. Shoutout sa Hindochi family or si Cash Money. Shoutout daw at sana ma-approve na daw yung tourist visa niya para makapag-work na daw siya. Pero sir, yung hinahangad yung tourist visa, kung makuha mo nyo man yan, hindi po pwede magtrabaho kasi ang tourist visa is para lang for pleasure, no? Para mamasyal. Hindi siya for work. Kung gusto nyo pong makapag-work, ang kailangan nyo pong applyan is either immigrant visa or H-1B working visa. Yun po. So, i-research nyo na lang po kung paano yung magiging qualifications doon. Pero as for tourist visa, malabo pong makapag-work kayo. At kung pilitin nyo man mag-work, hindi rin po kayo papayagan. Yan. Next, si 253 Gilhos. Yan. Shoutout sa'yo from Surprise, Arizona. Kamusta po and salamat po sa pag-support po sa vlogs at sa panonood ng vlogs. So, ayun. Again, maraming salamat po.
at na-tour ko kayo dito sa bahay namin sa Pilipinas. At yun, napapalapit na talaga yung pagbalik natin sa Taylorville. Doon naman tayo uuwi ngayon, no? Long term tayo ngayon sa Amerika. Pero of course, syempre, nasa plano pa rin natin ang umuwi palagi dito sa Pilipinas. Yan, kasi dito talaga tayo di ba? So, maraming salamat po sa support, and kita-kits po tayo sa susunod na vlog. Ito po yung itsura paggabi at bukas lahat yung mga ilaw sa labas.